So ito po mga kababayan, yung ating unang pag-uusapan ay patungkol nga dito kay Basti at kay Pulong. Mga kababayan, ako, ano ba yung kay Basti at kay Pulong? Mga kababayan, according dito sa testimony ni Ramil Madriaga, ayaw daw ni Digong, mga kababayan, maging presidente si Pulong at si Basti kasi bading at saka baliw. Which is mga kababayan, kami po mga taga Mindanao. Sa Mindanao po kasi mga kababayan, ito may mga balwa-baluharte po ang mga politiko, no? Ayan. JM Hashimoto, maraming salamat po sa iyong palipad na 200 yen. Thank you so much po. Kami mga kababayan sa Mindanao, ito let me tell you something and I will tell you frankly. English yan po, tragis na yan. Mga kababayan kami sa Mindanao, matagal na pong kwentong yan, yung mga urban legend, yung mga kwento-kwento, 'di ba? Na sa Mindanao, mga kababayan, meron po kaming balwa-balwarte. Pag sinabi mong Zamboanga del Norte, mga halushus 'yan. Pag sinabi mong Davao, mga Duterte 'yan. Pag sinabi mong Jensan, no, mga Pacquiao 'yan. Pag sinabi mong Zamboanga, mga Climaco 'yan. Pag sinabi nating Cagayan de Oro, mga barbers 'yan. Pag sinabi nating Osamis, mga paruhinog yan. Pag sinabi nating tawag dito, Lanao, mga yan, mga tawag doon nakalimutan ko yung sa Lanao, sino ang nila dyan, mga Dimapuro, no? Lanao. Kaya may mga baluarte po, mga kababayan. Pag sinabi naman natin na mga Ampatuan, di ba, Maguindanao, mga Magundadato, ganyan, may mga balwa-baluarte, mga kababayan. Bawat baluarte sa Mindanao, 'di ba? May Adjong, Alundo, ayan, may mga plaza, 'di ba? Bawat baluarte, mga kababayan, sa Mindanao, may mga kanya-kanyang urban legend or sa madaling salita, may mga kwento May mga dynastiya, mga political dynasty, may mga baluarte 'yan, mga kababayan. Hindi natin may tanggihan noon pa man, hindi pa ako pinanganak, may mga baluarte na 'yan. So ngayon, bawat baluarte may mga kwento ang bawat pamilya. Parang 'di ba sa norte may mga baluarte ni Chabit, 'di ba? Merong baluarte ng mga Aquino, Tarlac. Pag sinabi natin na Marcos, 'di ba? May mga baluarte 'yan, Cavite, Laguna, Batangas, 'di ba? May mga baluarte 'yan. So ngayon mga kababayan, bawat baluarte sa Mindanao may mga urban legend or kwento-kwento na si Digong noon, no? Sa mga anak ni Digong, meron talaga siyang anak na tulibagbag, no? Sabi nila tambaluslos. Para sa akin hindi po tambaluslos, tulibagbag. Ibig sabihin ng tulibagbag, amaw, buang-buang ba? Buang-buang, amaw, tulibagbag, basagolero sa Tagalog. Basagolero, tulibagbag, amaw, buang-buang, tapulan, bugoy, lagan, di ba? Sino mga Bisaya diyan? Bukidnon, mga subiri. Sino mga Bisaya diyan nakakaintindi sa sinabi ko? Yung buang-buang, tulibagbag, amaw, di ba? Latagaw, gala, tawag dito, tapulan, di ba? Uso yan mga kababayan. Sa anak ni Digong may ganyan. Meron pa nga noon mga kababayan balita na nakarating sa amin. Actually, si Digong hindi pa masyadong kilala yan di ba? Hindi pa masyadong hindi pa masyadong kilala yan si Digong. Meron siyang may kumakalat noon na urban legend na merong anak si Digong isinakay ng helicopter, hinulog sa Samal Island, nilagyan ng bakal yung paa. Para daw hindi na hindi na tawag doon, hindi na umahon sa sobrang katulibagbag, no, sa sobrang katambaluslos, sa sobrang katapulan, kabugoy, no, tampalasan. Merong anak si Digong. Bali-balita yan noon kumakalat niya noon sinong mga taga Mindanao diyan, no, na ang sabi may anak daw si Digong na isinakay ng helicopter. Tapos, hinulog sa Samal Island, nilagyan ng bakal yung paa para hindi na daw maahon. Diba? Kalat yan sino mga taga Mindanao dyan na makapagsabing hindi totoo yan? Totoo yan mga kababayan. Ako, Diyos ko, I was born and raised, surrounded by politician, and I was born and raised in Mindanao. Kaya alam ko mga kababayan. Kaya nga, sa totoo lang, I am Sir Kent, I'm a Bisaya, no, di ba?
Sino mga taga Davao diyan? 'Di ba merong kwento niya noon na isa sa mga anak ni Digong sa sobra kabarumbado, sa sobra kabugoy, sa sobra kapasaway, yung sakit sa ulo daw ni Digong. 'Di ba ang ginawa niya, isinakay niya sa helicopter, tapos hinulog niya sa Samal Island doon sa dagat, nilagyan ng bakal yung paa. Sinong nakakaano diyan? Sinong nakakaalam niyan? Ang pagkakaalam ko si Basti daw 'yan eh. Yun yung kwento noon ha. Kumakalat yan noon. Diyos ko, sinong hindi nakaalam yan sa Davao? Marami tayong mga taga Davao. Ay nako, Diyos ko, mga kababayan. Hindi tinuloy ang paghulog ni Digong. Sabi ni Ma'am Lily Pueblos. Kasi sa sobrang bugoy, no? Sobrang ka tulibagbag, 'di ba? Tulibagbag ug utok pa. Buang-buang, adiktos. May ganyan, mga kababayan. Ayan, kulang-kulang talaga, relate ako diyan. Sabi ni K9, Joe, pati pala si Senator Trillanes. 'Di ba? Kaya mga kababayan, nagulat nga, sino ba, Diyos ko, sa mga anak ni Digong, sino bang hindi nakakilala niyan? Nagulat nga ako mga kababayan na dati, ang pagkakaalam ko talaga na pumasok sa politika, si Pulong, sa anak ni Digong. Si Pulong talaga, tumakbo yan na mayor. Actually, ang tatay ni Digong, di ko alam kung congressman o gobernador, si Vicente. Tapos hanggang sa sumunod si Digong, tapos sumunod si Pulong, tapos si Sara. Yan si Basti noon, medyo bagits-bagits pa yan. Yan yung mga balibalita noon na talagang barumbado do talaga yan si Basti. Ang tanging gawin, spoiled daw kasi. Lagi daw pumupunta sa surfing, laging mahilig daw kasi yan si Basti kumanta. Kaya nga puro tattoo daw yan eh. Tapos meron pa nga yung bodyguard sila Basti na hinahatid lagi yan sa school na may bodyguard. Tapos kahit gumawa daw ng kasalanan yan, matatakot daw yung kalaban kasi may bodyguard. Actually, di ko alam kung sino yung bodyguard nila na nagkwento niyan. May bodyguard yan sila Basti. Maliliit pa lang niyan sila Basti. May mga bodyguard na yan. May mga tagabantay na yan. Hindi ko alam kung si Las Cañas ata o si Edgar Matubato. Mga bata pa yan sila. Si Las Cañas, si Edgar Matubato. Andyan na yan. Alam nila yan. Ni Las Cañas, Edgar Matubato. Kaya sa totoo lang mga kababayan, mga spoiled brat nga. Diba? Kaya mismo ngayon sa sinabi ni Madriaga, mga kababayan, hindi natin maitanggi. Hindi natin maitanggi na mismong si Madriaga, sabi daw ni Digong sa kanya, wala daw believe si Digong na magpresidente si Pulong at si Basti kay buang daw bayot. Pero ayun tapos ngayon, Diyos ko, kaya nga sabi ko sa inyo, sino bang nagulat nga kami nung 2022, si Basti nag-mayor na. Kalat yan sa Davao na si Basti talaga pasaway. Kalat talaga sa Davao na si Basti, barumbado talaga yan sa Davao. Kaya nagulat nga kami na sabi ko, 2022 si Sara tumakbong vice president, si Basti nag-mayor na. Ano bang alam niyan sa politika? Sakit sa ulo yan. Hindi naman porkit politician ang tatay, politician ang kapatid at yung kuya, ay siya pwede na. Anong alam sa politiko yan? Pasaway lang na alam yan, pasaway. Alam niya sakit sa ulo ni Digong yan. Kaya kahit sino mga kababayan, kahit nga si Montulpo, alam ni Montulpo yan eh. Bakit? Magkaibigan si Montulpo at si Digong, bata pa yung tatlong magkakapatid na yan. Si Montulpo, alam na niya yan. Kaya nga ito, ipakita ko sa inyo mga kababayan. Meron ako ipakita sa inyo na mismo si Montulpo, ang saksi dyan. Ito, mga kababayan, ipakita natin I-play muna natin mga kababayan itong sinabi ni Montulpo bago itong kay Madriaga Ito mga kababayan. Wait lang. Ay nawala. Si Madriaga lang muna. Unahin natin mga kababayan. Ito po. Sa TikTok po ito. Ang magnetic litter transaction with Attorney Manas Carpio. Ay wait lang. Ang hindi ko gusto yung... Ito wait lang mga kababayan. Asa na ba yun si Madriaga na umano'y sabi niya na hindi daw niya gusto ni Digong si Basti kasi ito.
Hindi daw gusto ni Digong si Basti at si Pulong maging presidente kasi ano daw, buang tapos buang tapos ano, tawag dito, bayot. Hindi, ano daw, hindi ko, ayan, asaan na ba yun? O, ito, pakinggan nyo mga kababayan. Natatawa ako dito mag-isip eh. Wait lang. VP Sara in politics instead of Paulo Duterte, Pulong, and Sebastian Duterte, Baste, who he characterized as baliw and bading, respectively. VP Sara in politics instead of Paulo Duterte, Pulong, and Sebastian Duterte, Baste, who he characterized as baliw and bading, respectively. Diba? Sabi kasi dito mga VP Sara in kababayan, politics instead of Paulo Duterte, Pulong, and Sebastian Duterte, Baste, who he characterized as baliw and bading, respectively. ito mga kababayan, basahin ko lang ha. Ito nakalagay dito, 13. Furthermore, PRRD also asked me to profile individuals associated with Sara because she is his favorite among his children. PRRD wanted Sara in politics instead of Paulo Duterte o Pulong and Sebastian Duterte Baste, who he characterized as bading and baliw and bading, respectively. Ayan. So, kita nyo po mga kababayan, ayan po si Ramil Madriaga. Ito po yung mga sinasabi ni Digong na instead daw na si Pulong at si Baste ang gawing presidente, si Sara na lang daw kasi paborito daw talaga ni Duterte itong si Sara na anak. Kasi kung dito daw kay Baste at kay Pulong, si Pulong daw baliw, si Baste daw bading. So, totoo nga talagang Barbie. Totoo talagang Barbie, mga kababayan. Totoo pala talagang Barbie. Sabi ko na Barbie. Si Pulong daw baliw. Tapos si Basti daw bading. Sister. Sayang lang ang tato. Diba? Oo. Naiyak nga ako kanina kay Madriaga. Diba? Actually mga kababayan, yung pag-iyak ni Madriaga kanina talaga, ramdam niya yun kasi alam ko suportado talaga niya si Sara. Kaso lang, nung siya na ang humingi ng tulong kasi kay Sara, parang binaliwala. Kaya yun yung time na napaiyak talaga siya. No, yun. Syempre, kahit sino naman mga kababayan, biruin mo, ginawa mo na ang lahat, sumuporta ka, sinakripisyo mo buhay mo, tapos nung time na ikaw na yung mga ngailangan, itatanggi ka, tapos hindi ka tutulungan, talagang maiiyak ka. Talagang tutululuha mo. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, no, 'di ba? Alam niyo naman kahit nga si Ellen Adarna, anong kwento ni Ellen Adarna? Sabi nga ni Ellen, sabi nga nung DJ na nag-interview kay Ellen, nagdodroga ka ba? Yes, nagdodroga ako. Itanong mo pa kay ganito. 'Di ba? Kaya alam niyo na mga kababayan. At bukod diyan mga kababayan, ito nga sabi ni Montulfo, mga kababayan, na ultimo nga itong mga, 'di ba? Ito pakinggan niyo. Ang hindi ko gusto yung mga anak niya, mga abusado Pulong. Ay, alam mo naman abusado yan Yung corruption niya, ano ugali? Corruption, ugali na nanununtok, pwede mo magtutukan mo ng kutsilyo yung si Sara na may kapansanan sa pag-iisip. Yun namang isa na maraming tattoo. Ang hindi ko gusto, yung mga anak niya, mga abusado Pulong. Ay, alam mo naman abusado yan Yung corruption niya, ano ugali? Corruption, ugali na nanununtok, pwede mo magtutukan mo ng kutsilyo yung si Sara na may kapansanan sa pag-iisip. Yun namang isa na maraming tattoo. Ang hindi ko... Diba? Si Pulong, nanunutok ng kutsilyo, baliktad naman yung saksak. Tapos si Sara may kapansanan sa pag-iisip. Si Basti na puro tattoo. Ngunyeta talaga to si Montulfo. Ang lakas manira ng buhay. Si Sara daw may kapansanan sa pag-iisip.
Ramil, patalikod naman. Ay, Diyos mio, Marimar, may mga diferensya. Tapos yung isa na puro tattoo. Arts daw yun. Ay, Diyos ko. Kaya tama nga sabi. Sasabihin na naman nito ng mga DDS, hindi totoo yan, gawa-gawa lang ni Madriaga yan. Aba, kung gawa-gawa ni Madriaga, si Montulfo, mas matanda pa kay Madriaga. Oo. Meron pa nga sabi si Montulfo dyan, mga kababayan, na grabe daw talaga ang pagkabastos ni Sara. Kasi biruin mo, nung presidente daw si Digong, hindi daw pinapakinggan ni Sara yan. Binabastos-bastos lang daw. Sabi nga ni Montulfo kay Digong, pare, bakit hinahayaan mo lang gaganyan-ganyanin ka ni Sara? Sabi naman ni Digong, hayaan mo, alam naman ng mga anak ko, may mga maedad na yan, mga matatanda na yan, alam naman nila yung tama at mali. Pero sa totoo lang, bastos daw talaga si Sara. Ito mga kababayan, ito hanapin natin. Montulfo. Bastos si Sara. Sa ama. Ayan na. Ito okay. Tignan natin kung lalabas. So Malacanang declares that President Bongbong Marcos will not resign. Stepping down is simply not an option. Guys, let's move on to part 2. Galit na galit si Amy dahil, What's important to me is Meron pa nga sinabi. Hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Ayun o, sabi ni Montulfo, niluloko na ni BP Sara ang taong bayan, harap-harapan, di pa rin nila alam. Diba? Kasi ang sabi ni Montulfo dito, grabe daw kung paano babuyin ni Sara si Digong, no? Hindi daw nakikinig si Sara diyan sa mga payo ni Digong. Tapos ngayon, sasabihin ni Sara na pupunta siya doon sa dahig, mahal niya ang tatay niya. Yeah? Tapos magugulat tayo, biglang nagsabi si Sara, thank you so much PBBM, no, na pinakulong mo ang tatay ko, kasi kung hindi mo pinakulong, hindi kami magkaroon ng father at daughter relationship. 'Di ba? Oo, kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan, nagbubulag-bulagan lang itong mga DDS eh. 'Di ba? Maraming mga nagtitestimony, maraming mga taong nagsasabi, sana si Montulfo. Hindi natin maitanggi yan kasi si Montulfo, Diyos ko, matinding kaibigan talaga ni Digong yan. Si Ramil Madriaga, ganun din. Alam nga naman ang papaniwalaan natin yung mga DDS, 2016 lang naman yan sila nabuo. Sinong papaniwalaan natin noong si Montulfo na wala pang eleksyong presidente hindi pa presidente si Digong, magkaibigan na si Madriaga na trabahante ni Digong, o itong mga DDS nakakabuo lang. Mas maniwala ako kay Montulfo, kay Digong, at kay Madriaga, kasi naging staff ni Digong si Madriaga eh. 'Di ba? Kaya mahirap talaga mga kababayan itong mga DDS, no? Mahirap sila pa liwanagan, 'di ba? Oo, mag-amang-gaman ng pera sa bayan, 'di ba? Kaya tingnan nyo, bukod diyan mga kababayan, bukod diyan sa sabi ni Ramil Madriaga na kinausap daw siya ni Digong na suportahan si Sara pag tumakbong presidente, kasi kung kay Pulong daw at kay Baste, wala daw siyang tiwala kasi baliw at bading.